Taurus, hello. Ito yung reading mo for 23 October hanggang katapusan. Maraming salamat sa iyong palaging pagsubaybay, Taurus, sa aking mga readings. Sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment. Panoorin nyo lang yung video hanggang dulo. Kung interesado kayo mag-avail ng personal readings ko, nandyan lahat ng details. Or basahin yung description. Sulat sa description. Okay, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Lahat ng gender. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, no? Yung iba pwedeng nakaraan na sa inyo ito, yung iba pwedeng nangyayari pa lang, yung iba mangyayari. Hindi ko kontrolado po yun. Kung ano yung mga timeline, kung kailan ito magre-resonate sa inyo. Meron kang pineapple, pinya. Mahilig ka ba sa pinya? Or may business ka bang pinya? Or nagkikrave ka ba ng pinya? Meron bang may mahilig sa pinya dito? Something na related sa pinya. Wow, meron ka rin dito. Wow. So, nakikita ko dito is opportunity. Merong panibagong simula sa iyo or baka may babying paparating sa family. Pwedeng pregnancy na parating. Either may baby or pregnancy na paparating sa family or panibagong business venture or opportunity sa career. Something na fresh, nagsisimula pa lang or paparating pa lang sa'yo, mangyayari pa lang. O panibagong project, panibagong opportunity, pwedeng ganun. Pwedeng may mga pagkakaayos dito, may reconciliation card ka rito at saka merong something na matutupad sa iyo bago matapos tong bago matapos ang katapusan, nakaraan. Kasi sinasabi nakaraan, guys. Or baka naman yung iba sa inyo dito, nakaraan na natupad na. Kaya siguro nababanggit ko yung nakaraan. Okay? Pwedeng iba, meron nang natupad or yung iba, matutupad pa lamang. So, yan. Yung time frame natin is hanggang 31. Pero pwede rin naman itong timeless reading kahit kailan nyo ito mapanood, no? Baka iba may pineapple farm kayo or business nyo pineapple or may liki sa pineapple or napaglilihian nyo pineapple kasi parang may pregnancy dito. Wow, matutupad na. Kaya iba sa inyo kung gusto ninyong mag-start ng family, magka-baby, pwedeng yan yung isa sa matutupad pero pwede rin namang ibang bagay yung matutupad mo dito, makukuha mo bago matapos itong October, no? Sabi ko nga, pwedeng may opportunity or bagong sisimulan. Meron ka ring metal dragon. Baka may pinanganak dito ng metal dragon. Number 17, number 4. Fire rabbit, no? Baka may pinanganak ng year the fire rabbit. And wood dragon naman. Number 41. So, pwede nyo kunin yung mga numbers dito kung gusto ninyo. Or baka may significance sa inyo yung mga numbers na yan. Sa mga mahilig sa numerology dyan. Oh, you will reclaim your power with the metal dragon. So, nakikita ko dito may pagkakagising. Ayan, waking the warrior within. Merong something sa'yo na magigising, ma-activate. Taurus, no? And then this is related to your strength sa sarili mo or power. Ma-unleash to yung pagiging palaban mo, yung pagiging malakas ang loob mo, basta power, something na yung source ng power or magiging very powerful ka in handling this situation. Warrior, sabihin na nating palaban, no? Pagiging matapang, pagiging persistent, maraming ibig sabihin yung warrior within sa atin. Pero
Siguro meron lang situation dito na ano mapipwersa ka na mas maging matapang, mas maging malakas, ipaglaban yung dapat mong ipaglaban, no? Napaka-cute naman netong Fire Rabbit. Welcome the Muse. Muse is something na pwedeng magbibigay sa iyo ng fascination, enjoyment, pang-aliw, parang ganon, entertainment. Oo. Siguro meron something na na ganap na pwedeng mag-i-spark ng iyong excitement or something na ma-enjoy mo. This is pagbibigay ng priority sa kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, makakapag-lighten up sa'yo. O, siguro wag kang maging ano ba tawag dito? Wag kang masyadong maging boring or, yun. Pwedeng i-embrace mo lahat yung opportunity na maaari kang maging masaya or mag-enjoy. May kinalaman siya sa sarili mo Kumbaga, nagsisimula sa iyo yung happiness. Kumbaga, di ba, may mga time na yung ibang tao nakakapagbigay sa atin ng happiness. Pero this time, parang nakikita ko is manggagaling sa iyo No? Kung paano ka magiging masaya is depende sa iyo. No? Yun yung feeling ko dito sa Fire Rabbit card mo. Feeling ko lang itong Fire Rabbit, pwedeng may kinalaman din siya sa glow up mo. Na kung ano yung nafe-feel mo inside. Kung masaya ka inside, nagre-reflect yun sa panglabas mo. So, depende na sa iyan. Kung happy ka siguro, pwedeng nag-glow ka, blooming ka. So, yun, kaya nga sinasabi ko if find something or do something para mahanap mo yun, yung inner glow, yung happiness mo na yun. Yun yung paglalaanan mo rin siguro ng attention mo dito sa sa mga araw na susunod. Ayan, you have the strength Tugma naman kasi siya dito sa Waking Warrior Within. So, ano naman siguro tong situation na meron ka sa ngayon or kakaharapin mo, kailangan mo talagang ipaglaban, kailangan mong maging matapang, maging malakas, and mukhang meron ka naman nun base dito sa Wood Dragon mo. Nung sinasabi dito na you have the strength na kinakailangan mo para dito sa kakaharapin mo, para dito sa sitwasyon mo. Ano mang klaseng strength yan? Physical strength, spiritual strength, emotional strength, mental strength, no? Ang importante, meron ka nun. Nandun yung card na yan. Ibig sabihin, meron kang sapat na strength para dyan sa kinakaharap mo or kakaharapin mo. Tignan naman natin yung iyong love life, Taurus. So, meron na dyang number 17, number 4, number 41. Wait lang, kuha muna tayo nito. Tarot messages muna tayo. Mukhang mapapasaba ka sa bakbakan dito, Taurus, kasi may ma-unleash yung ma-unleash yung Metal Dragon Spirit mo yung pagiging warrior mo yung susubukin ka dito siguro. Yun lang yung nafe-feel ko. And then, may mga strength pang sinasabi dyan. Okay, may lumitaw na Gemini energy. Meron ding lumitaw na Scorpio energy. At saka, Earth sign energy. So, yung mga numbers na meron dito, meron kang 17, number 4, number 41.
Tsaka number 7. So, mabuti na lang lumitaw din sa'yo yung King of Swords, no? Kasi nga, kung meron kang situation na mahirap, nakakaharapin, kailangan mong maging warrior, kailangan mong maging matapang, makipaglaban, maging malakas. At least nasa side mo itong si King of Swords. Ito naman, pagiging strong ng kanyang mind, si King of Swords, no? So, whether ikaw yung pine-personify nito or meron kang nakaka-deal na ganyan yung kanyang qualities. So, pwedeng si Gemini yan. Sa tingin ko, makakaisip ka ng way. Sa tingin ko, ma-analyze mo yung situation dito. Kasi si King of Swords is magaling pagdating sa pag-a-analyze ng mga sitwasyon. So, nakikita ko, magiging matalino ka, magiging matalino yung approach mo. This is something na pag-iisipan mong mabuti, a-analyze mo. And magagawa mo yun. And nakikita ko dito na mas gagamitin mo yung talino mo, yung mind mo, kaysa sa iyong emotions. This is pagkakaroon ng mental clarity. Kaya nga siguro masusurvive mo yan yung kakaharapin mo kasi meron kang mental clarity. Hindi ka mako-confuse dito. Hindi mo hahayaan na mag-take over yung emotions mo based doon sa ina-analyze mong sitwasyon. Okay? So, siguro kung advice to, pwedeng sinasabi dito, maging wise ka, matalino, pag-isipan mo ng mabuti, analyze mo mabuti. Gawin mong, ano ba tawag dito? Logical instead of emotional. Gamitin mo yung logic, yung discipline, or baka kailangan mong maging truthful, maging honest. Oo, nakikita ko talaga dito. Oo, meron ka mga opportunities dito kagaya ng binabanggit ko dito sa crib. So, sa tingin ko, hindi lang isa yung opportunity na darating sa iyo. You have a tendency na mahirapang mamili, Taurus. So, baka maaliw ka kasi medyo hindi lang isa yung pagpipilian mo dito Pero yun na nga, gamitin mo yung prinsipyo ni King of Swords dito, analyze mo mabuti. Sa tingin ko lang, pwedeng maaliw ka lang kasi marami kang choices dyan. Pero nakikita ko na kung mako-confuse ka man dyan, babalik naman yung clarity ng pag-iisip mo kasi nandyan si King of Swords sa tabi mo. Yung iba dito parang may energy ng parang dinadivert niya yung attention niya or naghahanap siya ng outlet, ng ibang mapaglilibangan, mapagtutuunan ng kanyang basta parang something na instead na ito yung gagawin mo is naghahanap ka ng outlet or pagtutuunan pang-divert ba? Pang-divert ng iyong attention. Pwedeng may nagpapantasya rito. Hindi ko alam kung ikaw yan. Meron ka bang something na dine-daydream? Ini-imagine? Or meron bang tao na nag-i-imagine sa'yo? Nagpapantasya sa'yo? Oo, ilusyonada yung person niya. Kung sino man yan, pwedeng si Scorpio yan kasi nandyan siya si Scorpio pwede rin naman period ng confusion yan na mag-e-end kasi meron kang King of Swords. Ibig sabihin, you will soon gain clarity tungkol doon sa sitwasyon. So, matatapos na yung period ng pagkalito, pagka-confuse mo dyan. Okay, si Earth sign. Kung sino man to Earth sign na to, pwedeng wala siyang hindi siya ganun ka-committed o 100% invested. Ito.
Pwedeng si earth sign niya mas bata, pwedeng may pagka ano siya, may pagkatamad. Or kulang sa effort. Okay, pwedeng missed opportunity to kung tawag doon, yung banjing ka. Pwede mo ma-miss yung opportunity, ano. Tignan na natin yung love life. May negotiator dito, oh. Uy. Merong humihingi ng palugit or may nagmamakaawa dito. Magmamakaawa kung mangyayari pa lang. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan, pero para namang masyadong desperado yung energy netong person na to. Love life na tayo dito. Oo, kasi parang yung isa dito, hindi ko alam kung may nakipagkulop sa inyo, dumistansya muna. Parang naghahabol tuloy yung isa. Oo, nagbebeg Meron something about begging. Nakikipagkasundo siya. Parang nakikipag-parlay sa'yo. Oo, parang ganun nakikipag-bargain, nagbebeg. Na, ewan ko, bigyan muna ng time or bigyan ng pagkakataon. Pero meron something dito like parang nagkaroon siguro kayo ng problema or cool off. Time out sa isa't isa. Basta meron something na nangihingi ng palugit ng time, and merong someone dito na siya yung nagbebeg, nabigyan pa siya ng palugit or time. Baka kasi may nagbigay ng dito parang ultimatum hindi ko alam. Pag sinabi nating binigyan ng ultimatum, binigyan ng deadline. Okay? So, yung isa dito is begging for more time. Or begging for a chance. Hindi ko alam, no? Hindi mapakalitong person na to, kaya ganun. Ayan, may pag-anxiety, may pag-worry dito. Okay? Kasi, pwedeng biglang ng lamig, biglang may nagbago dito sa connection. Kaya siguro yung isa siya yung natataranta, pero yung isa nagbigay ng deadline, at yung isa naman siya yung nagbebeg, nanghihingi ng time. Hindi ko alam, parang may some kind of pressure. Okay. So, yan yung mga na-pick up ko. Pero pwede kasing ito ay transition period sa relationship ninyo. Ayan, may mga changes. May pinagdadaanan. Tignan pa natin yung iba pang payo sa'yo ng cards. Improving health. Ayan, yung iba dito. Kung naging sick or off color kayo, eto na yung period na makaka-recover yung katawan ninyo. For healing, kung ano mang healing ito. Sa katawan nyo man, sa isip, sa emotions, or spiritual healing man yan, or financial recovery man yan, o trust. Huwag ka masyadong mag-worry, Taurus. Have faith, magtiwala ka lang. Siguro may mga bagay na nangyayari dito, kailangan mo lang maging matatag nga yung dahil dito sa warrior card mo and strength card. So, trust mo lang kung ano man tong nangyayari na to, nangyayari yan, may purpose yan. May reason. Mas importante is maging matatag ka, no? And magtiwala ka lang sa divine. Tawag dito, i-surrender mo yung mga bagay na hindi mo na kaya or hindi nasaklaw ng powers mo, di ba? Ayan, wag kang mag-quit. Wag mag-give up. Okay?
Pag nakita natin tong don't stop, ibig sabihin kung meron kang goal, malapit mo nang ma-achieve yan. No? Basta wag mo lang tigilan, matatapos din yan or marireach mo rin yung goal mo. So yan, tingnan na natin yung closing message para sa iyo. After all, meron ka namang wish granted dito, 'di ba? Sabi ko nga, ma-achieve mo rin 'yan, mare-receive mo rin 'yan, matutupad din 'yan. Basta wag ka lang mag-quit, magpakatatag ka lang, ipaglaban mo yung dapat ipaglaban diyan gaya nung sinasabi nung cards mo kanina. Closing message mo is ito. No one can outgive God. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, and have more. So, yan yung mga messages para sa iyo. Taurus, I love you. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Alua, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.